Welcome back to my channel. So, kumusta naman kayong lahat, no? Yan, so nakapagpa-observe na ba ang lahat? Alright, so andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Alright, so for today's video, ayan, so medyo marami na rin nangungulit tungkol dito, no? So ito, i-share ko na sa inyo, no? Ang ating non-observable indicators for school year 2024-2025. So, aside from classroom observation, ano pa ba yung dapat nating i-prepare? So, disclaimer lang din, no? Lahat ng ito ay nakabase sa ating tool na gagamitin, no? Lahat ng i-share natin sa inyo. At the same time, personally, no, medyo mahirap talaga yung content na mga ipe-prepare nating non-observable indicators or mga paperworks. Kaya naman, para makasiguro din sa mga i-share sa inyo, nagtanong-tanong din talaga ako sa iba pang master teacher. Yan. So, sa interpretation nila pagdating sa tool na ito, or yung mga kailangan natin i-prepare para sa non-observable indicators sa mga paperworks. Kaya naman, sige, simulan na natin at samahan nyo kung isa-isahin ano ba yung mga dapat nating i-prepare for this school year. Alright, so ito na po yung sinasabi natin kanina, no, na tool na gagamitin natin for non-observable indicators for school year 2024-2025. So nakabase siya sa PMES tool for teachers 1 to 3 proficient teachers. So ulitin ko lang, no, pwedeng itong ating mga i-discuss ngayon ay pwedeng hindi nyo naman sundin, no? After all, nasa inyo pa rin yan ng mentors nyo or ng school kung ano talaga yung pinaka-interpretation nila dito sa non-observable indicators. So, sana makatulong tong video na to sa inyong pagpe-prepare for this school year. So, ito yung 6 na non-observable indicators na ating ipe-prepare for this school year. So, isa-isahin natin siya. Ang una po ay ang use research-based knowledge and principles of teaching and learning process. So, bago ang lahat, bago ko ipagpatuloy, no? So, isang MOVs lang naman yung kailangan in any quarters, no? So, wala namang nakalagay na timeliness ngayon sa ating tool. Yan. So, walang timeliness. So, pwedeng isa lang or isang quarter mo lang siya ginamit, okay lang din naman. So, yun yung ilagay mo sa MOVs mo para dito sa non-observable indicator. Okay, so ano ba yung gagawin natin dito sa non-observable indicator na to? So, dapat daw makita ito sa mga sumusunod na MOVs. So, sa lesson plan, activity sheets, assessment materials, and others, please specify. So, para ka makakuha ng outstanding, kailangan daw integrated at a strategic level, relevant and innovative research-based knowledge and principles with clear rationale and reflection of its significant value to the teaching and learning process. So, anong kailangan? For example, gumamit ka ng isang lesson plan. Yan. Yung lesson plan na yon, kailangan nakagamit ka ng research base. So, paano yon? I-highlight mo kung saang part ka ng discussion mo nag-integrate ng research or sa assessment ba, meron ka bang pinasuring research article na makakatulong sa mga bata para mas maunawaan yung certain topics na dinidiscuss mo. Sa discussion mo ba, naglagay ka ng different related studies and literature para mas ma-explain or mas mapalalim yung discussion mo. So, kailangan mong i-highlight yon. Aside from highlighting, kailangan i-annotate mo. Paano nakatulong yung mga research na ginamit mo or mga articles na ginamit mo or mga information na ginamit mo sa teaching and learning process, or paano siya nakapag-ambag? Mas naintindihan ba ng learners yung tinuturo mong topic dahil gumamit ka nitong mga research articles na to or research studies na ito sa iyong discussion? So, kailangan ma-highlight sa lesson plan or sa assessment mo and then i-annotate mo siya.
Okay? So, yung mga examples pa natin na mas malawak na ibibigay, gagawa ko ng separate video, no? So, for the meantime, ipapakita ko lang muna sa inyo ano ba yung mga kailangan nating MOV for non-observable indicators. So, yun po yung kailangan natin for this objective. Number 2, adopted and implemented learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. So, dito, para ka daw maka 5 or outstanding, kailangan nakapag-implement ka ng implemented, contextualized, localized, and indigenized learning programs to ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners as evidenced by MOB number 1. So kung papansinin natin dito any one of the following, pero nakalagay dito para maka-outstanding ka, kailangan nagawa mo tong number 1. And para magawa mo tong 1, dumaan na po yan sa 2, 3, and 4. So nagawa mo na tong 2, 3, and 4 kasi hindi ka naman makakapagpakita ng proof of implementation like progress reports, or accomplishment report kung hindi mo ginawa itong mga to, itong 2, 3, and 4. So dito, kailangan mo ring i-annotate, no? With annotation describing the relevance and responsiveness of the learning programs to the needs of all learners. So sabi ko nga kanina, nagtanong-tanong din ako sa mga master teachers pa, no? Tungkol sa mga MOVs na kailangan. And then, isa sa binanggit nila is kung ikaw ay nakapaggawa or gumawa ng mga intervention plan or intervention program, so pwede mo siya maging MOV dito. Okay? So pwede natin siya maging MOV dito sa non-observable indicator na ito. So for example, sa school kasi namin, meron kami dito ang tinatawag na intervention plan. Yan, for the identified learning gaps in a certain subjects, no? Yung mga learners at risk natin, yung kadalasan na ginagamitan natin itong remediation plan or mga plan na ito or intervention plan na to para sa ating mga learners. So, ito yung ginagawa namin. Ito yung pinaka-plan namin. So, dun sa exam or result na exam or sa whole quarter na yon, ano yung mga competencies na mahina talaga yung mga bata? So, yun yung tututukan. Ano yung mga intervention activities na iyong gagamitin, and then the time frame, resources need, and person involved, and then yung success indicator. Kung na-accomplish ba or nagawa ba ng learners or may significant bang pagbabago dun sa mga learners na yun, no? So, after mo magawa to, tsaka ka gagawa ng accomplishment report. Yan. So, syempre, na-check ito ng iyong mga heads or mentor. So, yan yung MOV na agad, diba? MOV na siya agad para dito sa non-observable indicator na ito. Aside from this one, yun nga, sasabing accomplishment report. So, gumawa lang ako ng format ko, no? Pero naka-base pa rin siya dito sa plan na ginawa ko. So, yun, meron ka na agad example or, MOV para dito. Okay? Naka-contextualize naman siya kasi yung needs naman ng learner yung in-address mo dito. Yan. So sa school nyo, tingnan natin kung pwede na rin itong mga to, pero dun sa school kasi namin, so possible na ito na yung pinakagamitan. Kasi after all, learning plan naman ito, no? Para naman to sa need or needs ng mga learners. Next po. Ayan. So, maintain learning environments that are responsive to the community context. So, dito naman, yan. So, para ka maka-outstanding, kailangan maipakita yung MOV number 4. Ano ba yon? Kagaya ng nauna, yan, report din to or accomplishment report din to dun sa implementation and completion ng program na ginawa mo sa school na involve yung community. Yan. Or yung mga parents and stakeholders. Kailangan may communication letter ka dun sa, like for example, ang pinaka-MOB talaga dito is yung plan, no? Yung plan mo para dun sa activity. For example, gift giving, yan. Kung involved ka dun, ang MOB mo dito is yung plan, yung communication letter mo sa mga parents, yung minutes na nag-meeting kayo about dun sa activity na yon or sa program na yon, and then yung program, project and activity plan, yun nga sabi ko nga. And then, kung na-implement ba siya.
So, papasok dito yung accomplishment report. So, dito kasi, ang pinagkaiba kasi dun sa nauna, ang involved kasi dun sa nauna talaga is yung needs ng mga learners. So, learners yon. Dito kasi, talagang community, yung mga stakeholders and parents. So, kung involved ka or TWG ka sa isang programs or activity sa school nyo na meron itong mga sumusunod na to, so pwedeng yun yung maging MOV mo para dito sa non-observable indicator na ito. Gift giving, outreach, yan, or any other programs na involve yung community. Okay? Next. Reviewed regularly personal teaching practice using existing laws and regulations that apply to the teaching profession and the responsibilities specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. So dito, yan. So for example, may mga LAC session, FGDs, meetings. So importanteng kinikip natin yung mga notes natin, no, yung mga natutuhan natin doon. And then sa number 2 naman na MOB, sa teaching materials, paano mo na-apply yung mga, for example, may LAC session kayo. For example, assessment, yung topic doon sa LAC session na yon. So paano mo siya na-apply sa paggawa mo ng lesson plan, sa pagtuturo mo? So i-highlight mo siya dito sa MOB na to. Anyway, any one of the following naman dito, no? And then of course, yung reflection notes natin, reflection notes of teachers on the coaching and mentoring session, meetings, LAC sessions, other collegial discussions that highlights the objective with proof of attendance. So any one of the following, so ito yung mga kailangan nating i-prepare. And as much as possible, pwede na rin tayo maglagay ng annotation. So sa separate video na gagawin ko, papakita ko sa inyo kung paano mag-annotate, no? So hindi pa naman ito yung pinaka-portfolio, ito pa lang yung kailangan natin i-prepare. Okay, next, complied with and implemented school policies and procedures consistently to foster harmonious relationship with learners, parents, and other stakeholders. So kung advisor ka, yan. Kung advisor ka, may edge ka dito. Bakit? So sabi lang naman dito is na-implement mo yung school policies procedure with proof of attendance. Yan. Proof of attendance, nagpa-meeting ka, advisor ka, yung parent conference. So, di ba quarterly, meron naman tayo nun. So, yun yung pwede mong maging means of verification. Pero para ka maka-5, so MOB number 3 or 4, ano ba yon? Yan, proof of participation and involvement. Kagaya, anong mga MOB natin? Yung narrative report, yan, kailangan yan. And then, of course, yung accomplishment report na talagang may proof ka na na-implement mo itong mga school policies and procedures natin when it comes to mga conference na ginagawa natin sa mga parents. Yan. Paano naman kung subject teacher ka lang or wala kang advisory? So, di ba yung mga subject teacher, may mga times naman na kapag may parent conference, involved din sila. So, pwede rin po nila yun maging MOVs, kung ano yung MOVs ng advisor, as long as involved sila dun sa meeting or sa conference. Okay. Next, adopted practices that uphold the dignity of teaching as a profession by exhibiting qualities such as caring, attitude, respect, and integrity. Alright, so saan natin makukuha yung MOB natin? Ayan. Any one of the following, pero dito nakalagay, number 2. Siyempre, hindi pwedeng isa lang dito. Dapat at least 2. Yan. So, a reflection journal entry that highlights practices that uphold the dignity of teaching as profession. Pero kasi para maka-5 ka, yung number 2 dapat yung target mo. Annotated evidence of practice including but not limited to the following. So, saan manggagaling to? Manggagaling to sa ating mga mentor. Di ba yung mga mentor natin, kapag ino-observe tayo, meron silang sinusulat ng mga observation nila. So, hingiin natin yon kasi pwede natin siya maging MOB dito. Ano pa dito? Remarks daw from superiors, colleagues, or master teacher. School head about one's qualities. Example, performance monitoring, coaching for, PMCF, mid-year review form. So, yan, hingiin natin yan. Pwede rin yung recognition from the school. So, pag may mga awards ka, pwede mo rin niyang ilagay po dyan as MOB.
So, kung kailangan i-annotate, i-annotate mo. Paano mo na ipakita doon yung qualities ng caring attitude, respect, and integrity. So, sa paggawa natin ng portfolio, banda-banda doon sa aking next na content, ipapakita ko siya kung paano natin i-annotate. So, more on annotation talaga tong mga non-observable indicator na to. So, ayan po yung mga non-observable indicators for this school year. So ulitin ko lang, no? Ito naman ay suggestion lang din naman sa inyo, no? Sinishare ko lang naman sa inyo. Pero nakadepende pa rin yan sa mentor nyo. Importanteng nakikinig kayo. So kung ano yung kailangan or need or hinihingi ng tool at the same time, yun ang pag-usapan nyo ng mentor nyo at ng school nyo. Yan, so yun lang po. Thank you so much for listening. Sana ay may natutuhan kayo sa aking naibahagi. Bye!